Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang video mula sa channel ni Sir Romiel TV. Alright, so tayo nagbabalik para sa isa sa namang reaction video at ayan na nga mga babayan sabi ni Sir Romiel TV, destroyer warships at iba pang armas para sa Pilipinas pinag-uusapan na Ano sa palagay ninyo mga kababayan, napakagandang balita ba nito? Good news ba to, para sa ating bansa, para sa pagdepensa sa ating West Philippine Sea at sa pagbili ng mga armas ng ating gobyerno, anong masasabi ninyo diyan? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at saloobin. Alright? Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe sa channel ni Sir Romiel TV and shoutout sa lahat ng mga bago natin subscribers dyan. Okay. Please lang po, ako'y nakikiusap sa lahat ng mga nandito ngayon sa ating video. Paki-like naman po ang ating video. 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat sa inyo. And please don't forget to comment dyan sa ibaba at subscribe na rin po and i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go. Grabe, destroyer warship, Nitong nakaraang linggo ay ating nabalitaan na hinaras ng isang Chinese Navy helicopter ang maritime aircraft ng Pilipinas na nagsasagawa ng surveillance mission na kung saan halos banggain na nito ang ating eroplano na nagpapakita na sobra na ang pagiging agresibo ng China. Grabe, At sa pagsasagawa ng surveillance mission na ito, tumambad ang nasa 50 vessels ng China sa Kalayaan Group of Islands, o mas kilala natin sa tawag na Spratly Islands, at ang masaklap pa dito ay winarningan lamang ito ng eroplano ng Pilipinas at walang patrol vessel na sumubok tumaboy sa mga barko. Okay, so ito pansinin ninyo mga babayan, anong sabi dito? Pakita natin Surveillance mission na ito, tumambad ang nasa 50 vessels ng Okay, so 50 Chinese ships swarm at kalayaan, mga kababayan. So ibig sabihin, nakakapasok pa rin dito sa ating bansa o sa katubigan natin ang mga barko po ng China. Pero pansinin ninyo mga kababayan, sinasabi ko sa inyo paulit-ulit. Ano itong mga barko na to? Anong klaseng barko etong nandyan po sa ating katubigan? Diyan sa Kalayaan Island, Fishing vessel, 'di ba? Mga Chinese militia vessel, 'di ba? Ito po, mga kababayan, ay walang armas kagaya ng PLA Navy, At wala ring mga water cannon kagaya ng Coast Guard nila, ng China Coast Guard. Okay. So ano yung gusto kong i-emphasize dito, mga kababayan? Ito yung sinasabi natin palagi. Pinamumukha ng China sa buong mundo, na marami silang barko, na sila yung nangunguna pagdating sa mga naval assets. 'Di ba? Pinapakita nila na napakarami naming barko, mas marami pa kaming barko sa Amerika, mas marami kaming barko sa Russia. Pero ano yung totoo doon? Mga babayan, ano yung marami? Ang marami sa kanila militia vessel. Konti lang sa katotohanan, yung kanilang mga navy ship, konti lang sa katotohanan yung kanilang mga barko ng Coast Guard. Yun yung sinasabi natin, na sinungaling etong China. Kahit kamo, pinamumukha nila na malakas ang kanilang naval asset, pero ang katotohanan niyan, mahina lang din. Ang marami lang sa kanila, yung paulit-ulit nating sinasabi, yung kanilang mga militia vessel. Which is kung titignan natin, wala namang capacity, na lumaban talaga sa gera. Ano ang magiging silbi niyan, mga kababayan? First line of defense. Yun lang yun. Pangharang, pampagulo. Kumbaga sa chest pawn lang yung mga yan. Diba? China sa Kalayaan Group of Islands, o mas kilala natin sa tawag na Spratly Islands, at ang masaklap pa dito
ay winarningan lamang ito ng eroplano ng Pilipinas at walang patrol vessel na sumubok tumaboy sa mga barko. Okay, so bakit nga kaya hindi tinaboy ng mga patrol vessel yung mga barko na yan? Ang dami niyan eh. No. 50. Kahit pa sabihin mong 10 yung vessel natin, may tataboy ba yan? Hindi alis yan. Ganyan yung ginagawa ng China. Dinadaan nila sa dami. Pero yung totoong puwersa, totoong lakas, wala. No, dinadaan lang nila sa dami. Kasama yan sa sa Art of War, no? Kasama yan sa Art of War. Ipakita mong marami kayo, no, sa kalaban ninyo para mas matakot sila. Ganun lang yun. Takutan lang ba? Takutan. Alam natin na malaki ang kakulangan ng bansa sa mga warships at patrol vessels. Kaya hindi rin natin masisisi ang ating Navy at Coast Guard. Tama. At dapat paglaanan pa sila ng mas malaking pondo ng Philippine government. Ang nakikita nating solusyon dyan, mga babayan, no, kagaya na sinasabi natin, gumawa rin tayo ng maraming patrol vessel. Okay? So, nang sa ganon, no, yung bago pa lang sila makapasok dyan sa katubigan na yan, yung mga patrol vessel na yan ang paulit-ulit na umiikot dyan sa katubigan na yan, ang siya magtataboy dito sa mga barko na to. No, yun yung sinasabi natin. Diba? Mas maraming patrol vessel, mas maganda. Okay? Siyempre, yung mga patrol vessel na yan, ayon nga sa mga ulat, no, kakargahan na rin daw ng mga machine gun, diba? Ng mga missile launcher, which is good, mas maganda, diba? At sa mga hindi nakakaalam, hindi lang sa Pilipinas nagkakaroon ng girian ng China, kundi pati na rin sa bansang Japan, na kung saan pinapasok din ng Chinese vessels ang kanilang territorial waters, kaya sumasandal ngayon ang ating bansa sa Japan, at magkasamang pinagpaplanuhan kung anong gagawin sa mga aksyon ng China. Japan, Vietnam, diba? Taiwan, damay na rin dyan yung New Zealand at Australia na ang layo-layo ay umaabot ang barko ng China. At sa magandang balita nitong mga nakaraang araw lamang, nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng Defense Minister ng dalawang bansa upang pag-usapan ng pag-export ng Japan ng mga armas sa Pilipinas sa ilalim ng patuloy na AFP Modernization Program. At sa impormasyon na ating nakalap, tinatarget ng bansang Japan na mag-supply sa Philippine Navy ng mga destroyers na isang klase ng warship na hitik sa armas, at wala pa ni isa sa Southeast Asia ang mayroon nito. Hindi natin alam kung paano bibilhin ng ating bansa ang mga destroyer na ito, lalo na't alam nating gipit pa rin sa pondo ang ating gobyerno. Ngunit ang panigurado dito ay handang magbenta ang Japan ng kanilang mga warships na magpapalakas palalo sa ating presensya sa West Philippine Sea. Kung maaalala natin, no, itong Japan, mga kababayan, ang isa, no, sa mga bansa na magaling gumawa ng mga ganitong klaseng barko. Kung matatandaan nyo, during World War II, diba? Yung barko nila ng mga destroyer, yung mga aircraft carrier nila, halos hindi matalo ng Amerika yan. Dahil lang sa isang pagkakamali ng Japan, kaya lang naman sila natalo. No, kung titignan natin yung history. Diba? Pero so, pagkadating po sa mga innovation, napakagaling po talaga ng Japan. Diba? Ang minamarket ngayon ng Japan sa ibang bansa ay ang kanilang Mogami class frigate na kung saan mayroon itong stealth capabilities at binibenta nila ito ngayon sa halagang 33 billion pesos bawat isa, na halos 3 beses na mas mahal kumpara sa Miguel Malvar frigates. Ngunit ayon sa isang defense analyst, may chance ang mga second-hand na warships lamang ang kukunin ng Pilipinas mula sa Japan, at ang isa sa ating nakikita ay ang Abukuma class destroyer escort na inaasahang malapit na ring iretiro ng Japanese Navy dahil papalitan na ito ng mga Mogami class frigate. Mas malaki ito ng kaunti sa ating Rizal class frigates, at kasalukuyang mayroong 6 na ganito ang Japan, at kapag nakuha ito ng Philippine Navy, ay napakalaking tulong nito sa mga patrol operation sa West Philippine Sea. Sapat din ang armas ng mga Abukuma class sa pangdepensa dahil armado ito ng 8 Harpoon anti-ship missiles na panlaban sa mga kalabang warships, 2 triple torpedo launchers na kargado ng mga anti-submarine torpedoes,
at isang Phalanx close-in weapon system bilang panghuling pangdepensa ng warship. Maliban sa mga warships, sinasabing kasama din ang mga armored vehicles sa gustong i-transfer ng Japan sa Pinas, at ang isa sa ating nakikita ay ang Type 96 Armored Personnel Carrier na nakatakda na ring iretiro sa serbisyo dahil papalitan na ito ng mga Patria Armored Modular Vehicle. Kailangan ng Philippine Army ang mga armored personnel carrier na ito, lalo na't sobrang delayed na ng delivery ng mga in-order na Guarani APC ng bansa mula sa Brazil, na kung saan nasa 5 pa lamang ang kanilang na-deliver sa Army, at noong 2021 pa nag-order ang Pilipinas. Medyo matagal na nga, ano? Umaasa din tayo na masasama ang Type 74 main battle tank sa pag-transfer dahil iilang piraso pa lang din ang ating mga tangke sa ngayon at kailangan din ito ng Army sa kanilang mga operasyon laban sa mga lokal na rebelde. Yan na nga. At pwede rin gamitin bilang coastal defense ng bansa. Yun na nga yung sinasabi natin, no, na yung pag-upgrade na to ng AFP, mga kababayan, no, hindi lang po sa sa maritime defense, 'di ba? Ito ay pwede rin nating gamitin, no, yung internal defense natin, no, do sa mga, alam niyo na, yung mga internal threats na nangyayari dito sa bansa natin ngayon, 'di ba? Na posibleng sumiklab uli, 'di ba? Hindi naman natin sinasabi na sana, no, pero wag na sanang ganoon. Pero at least kahit papaano, kung mayroong mga ganung insidente uli na mangyayari, handa na yung armed forces natin at medyo mas matitindi na yung mga gamit, no, na pwedeng gamitin. At ayon sa BONSQ, kasama din sa diskusyon ang mga Type 81 surface-to-air missile system na malaking tulong sa air defense ng bansa, lalo na't gustong paramihin ang hukbong sandatahan ng ating mga air defense system sa gitna ng patuloy na tensyon laban sa bansang China. May range ang mga Type 81 na aabot sa 14 kilometers, kaya may tuturing itong short-range missile system, at hindi lang ito ang kasama sa diskusyon dahil kasama din ng MIM-23 Hawk surface-to-air missile system na kung saan may range naman na aabot sa 50 kilometers na malaking tulong sa pangdepensa ng bansa. Well, yun siguro yung mga ganito kabababang range, no? Hindi na siguro to sa atin. No, ang kailangan natin yung mga long range missile talaga, no, para sa akin, no, kasi nga hindi naman tayo aatakin ng basta-basta gano'n na pangmalapitan Usually yan, mga long range talaga ang atake ng China kasi mga traitor yung mga yan di ba? Huwag kayong umasa na makikipaglaban ng face to face yan, no, pangmalayuan ng labanan yan. Kaya mga long range missile siguro para sa akin ang mas applicable, no, na binibili natin. May chance ang may transfer nga ang mga air defense system sa Pilipinas dahil pinaplano na naman ng Philippine Air Force na mag-order ng panibagong batch ng mga air surveillance radars mula sa Japan. Mga radar system, no, yan yung sinasabi natin palagi at ng mga kababayan natin dyan sa comment section. Actually, binabasa natin yan, no, yung radar system talaga, no, yung isa sa kailangan ng ating hukbong sandatahan. Kasi kung mapapansin natin, nagugulat tayo, nasa katubigan na natin, nasa Sulu na sila, malapit na sa Palawan, malapit na sa Bataan, yung mga barko ng China, 'di ba? At the same time siguro, yung mga areas na yan na laging pinupuntahan nitong Chinese PLA Navy, 'di ba? Dapat siguro mas nagpo-posto na tayo diyan, no? Baga nagpo-pwesto na tayo ng mga barko natin, no? Para na-anticipate na natin sila, no? Nahaharang na natin, 'di ba? At the same time, mas malaking tulong talaga kung may mga radar system tayo, no? Na malayo pa lang, alam na natin na paparating yung mga hinayupak na yan. Diba? At wala ding saysay ang mga radar kung walang air defense system. Totoo naman yun. Sa ngayon, umaasa talaga tayong mabibigyan ito ng pondo ng Philippine government dahil kahit na i-donate pa ito ng Japan sa ating bansa, ay gigastos pa rin ng Pinas sa delivery at pag-refurbish ng mga defense equipment. Oo, alam nga naman libre na nga sila pa may sagot. Tigas naman ang mukha natin. Na nagkakahalaga pa rin ng 100 milyong piso o hindi kaya lagpas 1 bilyong piso. Yan ang kailangan ng Armed Forces of the Philippines.
total upgrades, mga kababayan, no? At maganda nga ito, no, na yung mga destroyer warship, no, na galing sa Japan, ang isa sa mga makukuha natin, no, bilang pangdepensa, no, sa ating katubigan. No? Hindi lang po diyan sa EEZ natin, no, diyan sa West Philippine Sea, oh. Sa ano po, sa paligid po ng Pilipinas. Dapat talaga nagpapaikot na tayo ng mga barko, no? Nagbabantay na tayo hanggang simula sa katuktukan sa may Batanes area na yan, no? Dapat meron tayong mga barko na nandun na, no? Tsaka dito sa may lower part, sa mga bandang Palawan, mga bandang Mindanao area, no? Para hindi nakakalusot itong mga barko na to ng China, di ba? So, kayo ano masasabi nyo dyan, mga babayan? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Don't forget to subscribe sa channel ni Sir Romiel TV. Nandiyan po sa ibaba ang link, no, ang kanyang channel. At sa mga bago pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, It's Mobs TV. Peace. I'm out.